Kinumpirma ng mga otoridad ang pagkamatay ng 8 empleyado habang nasa 28 naman ang iba pang nananatiling nawawala matapos ang malawakang pagguho ng lupa sa Binalier Prime Waste Landfill noong Huwebes ng hapon, Enero 8. Sa kabuuan, nasa 110 na empleyado na nasa loob ng pasilidad nang mangyari ang insidente habang 12 naman ang matagumpay na nailigtas bagamat nagtamo ito ng iba't ibang pinsala. Ayon sa ulat, 7 ang nakaligtas na kasalukuyang ginagamot sa Visayas Medical Center habang 5 iba pa ang dinala sa North General Hospital para sa karagdagang paggamot. Kinumpirma ito na SFO3 Wendell Villanueva, ang tagapagsalita ng Cebu City Fire Office, sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu News Team. Ayon sa kanya, kahit halos 4 na araw na ang lumipas mula na mangyari ang trahedya, umaasa pa rin ang mga rescuer na may biktimang matatagpuan pang buhay. Dahil dito, nananatiling search and rescue operations ang focus ng kanilang mga gawain at hindi pa sa search and retrieval. Nilinaw din ni Villanueva na sa kasalukuyan, nakatuon muna ang Bureau of Fire Protection sa clearing debris operation gamit ang heavy equipment upang matiyak ang kaligtasan ng mga rescuer at ang maayos na daanan sa lugar. Kapag natapos na ang clearing operation, agad na ipagpatuloy ang masinsinang paghahanap at pagsasagip. Samantala, kinilala rin ang mga biktimang nasawi na sina si Jaya James Librando mula sa Badjan, James Andrino mula sa Sapangdacao, Cebu City, Rowena Randino at John Paul Apila ng Apa, Cebu City, Jane Haymor Tubod ng Panoypoy Consolacion, Armelea Labos ng Iniwan, Cebu City, Padilla Luz ng Consolacion at Gemma Apas na taga Consolacion. Ang trahedya ay nagdulot ng matinding kalungkutan at pagluluksa sa mga pamilya at komunidad na apektado ng insidente. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang search and rescue operation ng iba't ibang rescue team sa pagsisikap na mahanap ang 28 nawawalang manggagawa na pinaniniwala ang natabunan ng lupa at basura. Nanatili namang nakaalerto ang mga lokal na opisyal habang patuloy nilang sinusuri ang lawak ng pinsala at ang posibleng sanhi ng landslide sa naturang landfill. As of this morning operation, focus on debris clearing using heavy equipment to ensure safety and access. Once this phase is completed, search and rescue will continue. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!